ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin
yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas ang oras, alas 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita. Pronti, kasama si Kisses Hubson. DZRH Balita. Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Miyerkules, July 15, ika-87 anibersaryo ng DZRH ngayong Miyerkules. Balitang Promdi. Sa ating headlines, Vice President Sara Duterte at Defense Panel iginit na walang nangyaring pagbabanta kay PBBM, First Lady at dating House Speaker Romualdez. Balitang Promdi. Attorney Zulaika Lopez hindi na ipatatawag ng prosekusyon upang tumestigo sa Article 4 ng impeachment trial. Balitang Promdi. Senador Marcoleta sumailalim sa second opinion sa kanyang medical condition. PGH dineklarang fit to face trial ang senador. Balitang Promdi. Pangulong Bongbong Marcos nasa Singapore na para sa 3 araw na working visit. Balitang Promdi. Bagyong Josie nalusaw bilang LPA, inaasahang nakalabas na ng bansa. Balitang Promdi. Korte sa Bulacan nabulabog ng bomb threat. Balitang Promdi. Magnitude 6 na lindol yumanig sa Sarangani, Davao Occidental. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisses Hubson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nanindigan ng Defense Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na walang nangyaring pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ng kampo ni VP Sara, hindi maituturing na grave threat ang kanyang mga pahayag noong online press conference na nangyari noong November 2024. Sa impeachment trial, ipinaliwanag ni Defense Counsel Mark Vinluan na ang naging pahayag ng Vice Presidente ay bahagi lamang ng kanyang pagsagot sa question and answer o Q&A at hindi isang banta. Ipinunto din ni Vinluan na ang pahayag ni VP Sara ay saklaw pa ng karapatan sa malayang pamamahayag. Bago ang pagpapatuloy ng trial kahapon, sinabi din ni Vice President Sara na walang matibay na ebidensya ang reklamong grave threat laban sa kanya. Balitang Promdi. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang testimonya ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y grave threats
na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Sa pagdinig, tinanong ni Cayetano si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok kung bakit umano dapat na makaramdam ng banta ang Pangulo at iba pang sinasabing target. Kung nakabatay lang ang pahayag ni Vice President Sara sa kondisyon na mangyayari lamang kapag siya ay napatay. Ipinaliwanag naman ni Lotok na itinuturing ng NBI ang pahayag bilang isang event-based threat na maaaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad sakaling mamatay ang Vice-Presidente anuman ang dahilan. Ito'y dahil maaari umanong may maniwala na may pananagutan ang mga tinutukoy niyang opisyal. Balitang Promdi! Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating mga balita, puntahan muna natin report mula sa probinsya sa Pangasinan. Standby Freddy. 2 grade 12 student timbog sa anti-drug buy-bust operation ng PNP sa Calasiao. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Estudyante ng Calasiao, Pangasinan Police Station ang 2 grade 12 student na isang 20 at 21 anyos kapwa binata na parehong residente ng Dagupan matapos silang masakote sa buy-bust operation ng Calasiao Police. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Daryl Nivado, nagsagawa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit, isang nagkunyaring buyer at binentahan ng mga suspect ng 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng marked money, kaya agad silang inaresto. Nakumpiska sa mga suspek ang marked money ginamit sa operasyon at ang illegal na droga na nakumpiska sa kanila ay tumitimbang ng 5.08 grams na may street drug price na 34,544 pesos. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng 2 akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Thank you, Freddy. Standby lang, Dani. Banta sa First Family ang Operation Romanov at hindi kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Sa ika-5 araw ng impeachment trial, sinabi ni National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok na ang termino na Romanov ay nanggaling mula kay Davao City Mayor Sebastian Duterte sa isang rally noong January 28, 2024. Kaya umano nagtataka si Loto kung bakit sinabi ng isang Princess Maui sa online na press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 kung bakit naging banta sa buhay ng Vice-Presidente ang tinawag nilang Project Romanova. Samantala, sinubukan umanong imbitahan ng NBI si Princess Maui upang malinawan tungkol sa issue sa Project Romanova, ngunit hindi ito tumugon. Balitang Promdi! Mistula naman na na-lecturean ng private prosecutor na si Attorney Amando Vergil Ligutan si Senator Judge Pia Cayetano. Yan ay matapos na magtanong tungkol sa mga elemento ng kasong grave threats. Sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, tinanong kahapon ni Cayetano kung kailangan bang mismong nakaramdam ng takot ang biktima o sapat na ang pananaw ng publiko na banta ang isang pahayag. Inihalimbawa naman ni Cayetano ang isang senador na nagsabing bibit-bitin, kwekwelyuhan, palalayasin ang isang babaeng kasamahan at sinabi niyang para sa kanya ay maituturing ito na grave threat. Bilang tugon, binanggit naman ni Ligutan na ang 2 desisyon ng Korte Suprema at iginiit na ang sagot ng prosekusyon ay nakabatay sa batas at hindi sa personal na opinyon. Giit ni Ligutan, hindi kinakailangang nakaramdam ng takot o sineryoso nang tumanggap ang pagbabanta dahil ang mahalaga ay mapatunayan na layunin ng akusado na magdulot ng ganoong epekto batay na rin sa mga naging desisyon na
ng Korte Suprema. Balitang Prompty. Standby, Danny Kumilang. Hindi na ipatatawag ng House Prosecution Panel si dating Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel Lorna Capunan, na pagpasyahan na ng prosecution panel naalisin na si Lopez sa listahan ng mga testigo upang mapabilis ang paglilitis. Inaasahan sanang magpapatunay si Lopez na naroon siya sa House Detention Facility nang gawin ni Duterte ang kontrobersyal na pahayag at makukumpirma rin ang pagiging tunay ng video ng online press conference. Ngunit ayon naman kay Kapunan, hindi na kailangan ng naturang testimonya ni Lopez dahil nasaklaw na ito ng mga pahayag ni na NBI Senior Agent John Mark Calilong at NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok. Bukod kay Lopez, hindi na rin ihaharap ng prosekusyon sa witness stand si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Balitang Prompty. Dako tayo, balita sa Central Luzon. Halos 1,000 benepisaryo ng tupad sa Limay. Abay masayang-masaya't natanggap na po ang kanilang sahod. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Tumanggap ng kanilang sahod ang 951 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa Disadvantaged Display Workers Tupad mula ito sa iba't ibang barangay sa Limay, Bataan matapos makompleto ang 10 araw na community works. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga magsasaka, mangingisda, solo parents, person with disabilities, PWD at mga tagapag-alaga ng mga bedridden na pasyente. Nakatulong din sila sa paglilinis ng mga barangay bilang paghanda sa epekto ng habagat. Pinangunahan ang payout ng mga kinatawan ng tanggapan ni Congressman Abet Garcia Katuang, Andole Bataan, Pamalang Bayan ng Limay, Peso Limay at USSC bilang bahagi ito ng patuloy na pagbibigay ng pansamantalang kabuhayan sa mga Limayenyong nangangailangan ng tulong. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:19 na po ng umaga. Standby lang kay Jocelyn Maque. Sumailalim sa independent medical examination sa Philippine General Hospital sa Taft, Maynila si Senador Rodante Marcoleta. Alinsunod dito sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division na dalhin siya sa UPPGH upang magpa-second opinion sa kanyang medical condition. Dakong alas 11 ng umaga kahapon nang dalhin si Marcoleta sa PGH upang dakong alas 11 po nang dalhin nga sa ospital si Marcoleta mula sa Camp Crame habang nakaposas ito at ineskortan ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at ng PNP Health Service. Dumating din siya sa ospital sakay ng wheelchair habang ibinalik din ng PNP General Hospital pasado 1:00 ng hapon. Ayon sa CIDG, isinailalim ang senador sa iba't ibang pagsusuri, kabilang na po dito ang blood chemistry, yung kinukuhanan ho ng dugo. Tapos dyan ho lalabas kung mataas ang sugar, ano pa ba, meron kang ang blood type, mataas ang cholesterol, good and bad cholesterol, at marami pa pong iba, yung triglyceride. Bukod po dito ay isinalang din siya sa 2D echo. Yan po yung sa puso naman. At chest x-ray para naman ho sa baga. Sinabi po ng doktor sa PGH na siya ay fit to travel habang hinihintay pa ang opisyal na resulta ng kanyang medical examination. Balitang Prompty. Samantala, puntahan muna natin ang Western Visayas. Top 8 most wanted person na
Naaresto daw po sa lalawigan ng Guimaras. Balita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Naaresto sa manhunt operation ng Police Regional Office 6 sa Barangay Alagiso, Cordan, Guimaras ang top 8 most wanted person ng rehiyon na nahaharap sa 2 count ng rape by sexual assault. Ang 39 anyos na si alias Ray na tindero ng isda at residente ng Pototan, Iloilo ay nakalista rin bilang number 6 provincial most wanted person ng Iloilo Police Provincial Office. Inaresto si alias Ray sa bisa ng warrant of arrest pa sa 2 bilang ng rape by a sexual assault na inilabas noong Hulyo 3, 2026 ng Regional Trial Court Branch 68 sa Dumangas, Iloilo. Nagtakda ang korte ng piyansang 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Isinagawa ang operasyon ng tracker team ng Criminal Investigation and Detection Group Guimaras Provincial Field Unit sa pakikipag-ugnayan sa Hordan Municipal Police Station. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras. Alas 3:22 ng umaga. Good morning muna kay Ma'am Evan Lang. Sabi ni Ma'am Evan Lang, di ba dapat po kapag ka may edad na ang isang senador, ay dapat na may sariling doktor for his wellness health program. Lalo na, marami naman po silang pera. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nagsimula na kahapon ang 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Nakatuon ang biyahe ng Pangulo sa pagpapalakas ng bilateral relation ng dalawang bansa, pagpapatibay ng kooperasyon para sa katatagan ng rehiyon at makahikayat daw po ng mas maraming pamumuhunan. Lumipad ang eroplanong sinakyan ng Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos sa alas 5:27 ng hapon at hindi na nagbigay pa ng departure statement. Ito na po ang ika-45 pagbiyahe ng Pangulo sa ibang bansa mula nang maupo sa pwesto. Balitang Prompty. Muntik nang sumadsad sa pinakamababang antas ang halaga ng piso laban sa dolyar kahapon. Ito'y matapos na magsara ang palitan sa 61 pesos and 71 centavos kada dolyar. Halos kapantay po ito ng record na 61 pesos and 75 centavos na naitala naman noong Mayo. Bumaba ang piso ng 11 sentimo mula sa 61 pesos and 59 centavos noong Lunes, kasabay po ng pagtaas ng pangamba sa pandaigdigang merkado dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, isa sa mga pangunahing dahilan ng paghina ng piso ay ang pagtaas ng presyo na naman ng langis sa pandaigdigang merkado. Bunsod po ito ng alitan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran na may kaugnayan pa rin sa Strait of Hormuz. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:24 na po ng umaga. Punta muna tayo sa Eastern Visayas. Standby Jimmy. Banta sa San Jose National High School sa Tacloban City, iniimbestigahan ng pulisya. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy, angay-angay. Nagdulot ng takot at pangamba sa mga estudyante at guro sa San Jose National High School, Tacloban City ang isang umano'y online threat sa naturang paaralan. Ayon sa pulisya, inulat ng isang grade 80 teacher na may estudyante, nag-forward ng screenshot ng messenger conversation na naglalaman ng mga banta sa paaralan kabilang umano sa mga mensahe ang pagbabanta ng pamaril at pagtukoy sa mga estudyante sa grade 7 at grade 8 bilang target. Agad naman nagipag-ugnayan sa San Jose Police Station 1 sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang may-ari ng Facebook account na pinagbulan ng mga mensahe at beripikahin ang pagiging tunay ng mga ito.
Pinalakas na ngayon ng kapulisan ng seguridad sa loob ng paligid ng Paralan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga pulis pakipag-ugnayan sa pamunuan ng eskwelahan at mga opisyal ng barangay habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawani. Wala lamang naitalang anumang insidente kaugnay sa naturang banta. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Standby lang, Jane. Ipinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Attorney Levito Baligod kaugnay ng kinakaharap nitong 2 bilang ng cyber libel na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Batay sa warrant of arrest na inilabas ng Makati RTC Branch 148 noong June 15. Itinakda ng korte ang piyansa sa 20,000 piso para sa bawat bilang ng kaso. Nagugat ang reklamo sa umano'y pahayag ni Baligod na iniuugnay si Laurel sa sinasabing paghahatid ng kickback money na nakalagay daw po sa maleta. Mariin itong itinanggi ng kalihim at iginit na hindi na siya nakatira sa kanyang dating bahay sa Forbes Park mula pa noong 2018. Sa kanyang Facebook post, sinabi po ni Baligod na hindi umano siya nabigyan ng due process dahil mali ang address na isinumite sa tanggapan ng piskal, kaya hindi siya nakatanggap ng subpoena at hindi nakapaghain ng kanyang counter affidavit. Balitang Bromby! Nanindigan naman ang Philippine National Police sa kredibilidad at findings ng mga doktor nito kaugnay ng kalagayan ng kalusugan ni Senador Dante Marcoleta. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, posibleng ipinag-utos ng Sandigan Bayan ang pagpapasuri kay Marcoleta sa Philippine General Hospital bilang third-party medical evaluator upang maalis sa mga agam-agam ng publiko. Pero nilinaw niya na hindi ito nangangahulugan na kini-question ng korte ang pag-aalaga at medical assessment ng PNP General Hospital. Samantala, inatasan naman ng Sandigan Bayan si UP-PGH Director Dr. Gap Legaspi na personal pong isumite sa korte ang pinakabagong medical findings ukol kay Marcoleta ngayong araw na ito 8:30 ng umaga. Gayunman, nabanggit na rin ni Police Lieutenant Colonel Belani Bayani, Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, na clinically stable, fit to travel at kontrolado na ang BP o blood pressure ni Marcoleta. Gayunman, magpapatuloy pa rin ang pag-inom niya ng antibiotic hanggang ngayong araw, July 15. Balitang Bromby! Balita naman tayo mula sa Northern Samar. 2 aktibong NPA na kabilang sa mga paglulunsad ng opensiba sa lalawigan na magkasunod daw po na sumuko sa pamahalaan. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. People's Army mula dito sa lalawigan ng Northern Samar ang magkasunod na sumuko sa otoridad. Ayon sa ulat ng PNP Region 8 noong July 10 na hikayat ng Youth Effort Maneuver Company Regional Mobile First Battalion kasama ang Bubun Police ang isang aktibong miyembro ng NPA na kinilalang si alias Tony, 30 taong gulang, residente ng Victoria, Northern Samar. At ayon sa ulat ng PNP, kabilang ito sa paglulunsad ng mga operasyon sa ilalim ng command ng kanilang NPA leader na si alias Norme. Sumunod sa pagsusurinder ang isang NPA mula naman sa bayan ng Selvino Lubos. Sumuko ito sa Selvino Lubos Police at 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company. Ayon sa PNP Region 8, kinilala ito na si alias Vincent, 27 taong gulang, residente ng Selvino Lubos, at nag-ooperate naman ito sa ilalim ng command ng isang nakilalang NPA leader na si alias Dudo. Ang dalawang dating aktibong membro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar ay nasa kustudiya ngayon
ng bawat police stations at inaasahan na makakatanggap ito ng tulong mula naman sa pamahalaan. Inaasahan ng pagsusurinder pa ng mga natitira pang NPA members dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Samantala, tuluyan ng humina at isa na lamang low pressure area ang Tropical Storm Josie habang papalabas ng bansa. Sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa kagabi po alas 8 ng gabi, namataan ng LPA sa layong 1,380 kilometro sa silangan ng Southeastern Luzon. Inaasahang lalabas po ito ng PAR anumang oras ngayong madaling araw at ayon po sa Weather Bureau, mababa po ang tsansa na muling mabuo pa ito bilang bagyo sa loob ng 24 oras. Samantala, yung pong southwest monsoon o yung habagat, bahagya na pong humina dahil po dun sa isa pang LPA na dati ring bagyo dun sa may bahagi naman po ng Kanluran, sa may hilagang Kanluran na humina na rin at naging LPA na lamang. Yun pong dating bagyo na yon na naging LPA ang humihila dyan sa southwest monsoon o habagat, malayo po dito sa ating bansa. Wala rin daw po na nakikitang anumang sama ng panahon o posibleng bagyo na mabuo sa PAR sa mga susunod na mga araw. Pero ang sabi po ng Pag-asa, bago matapos ang Hulyo, meron pa daw pong isang bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Balitang Bromby! Alas 3:32 na po ng umaga, umakyat pa sa 23 ang bilang ng napaulat na nasawi sa epekto ng bagyong Inday at habagat. Ayon sa NDRRMC, ang dahilan ng pagkasawi ng mga biktima ay pagkalunod at natabunan ng gumuhong lupa. Siyam naman sa mga sugatan habang 18 ang nawawala dahil po sa kalamidad. Sa ngayon ay aabot naman sa 170,000 pamilya o katumbas ng higit na 700,000 katao ang naapektuhan ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Tinataya naman na sa 3.18 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at 12.5 million pesos naman sa sektor ng agrikultura. Balitang Bromby! Balita tayo mula sa Davao. Wanted sa kasong droga, arestado sa Davao del Norte. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Aksyon Radyo Davao. Arestado ang isang wanted na lalaki na nahatulan ng kasong may kaugnayan sa iligan na droga matapos siya madakip sa isinagawang operasyon ng Kapalong Municipal Police Station sa Tagum City, Davao del Norte. Nakilala ang suspect sa alias na June. Siya ay naresto sa bisa ng warrant of arrest para sa papapatupad ng sentensya kaugnay ng paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinangunahan na matauhan ng Kapalong Municipal Police Station katuwang ang First Davao del Norte Provincial Mobile First Company at Davao del Norte Police Intelligence and Investigation Unit ang operasyon bilang bahagi ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO. Ayon sa kapulisan, ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan bago siya dinala sa Kapalong Municipal Police Station para sa dokumentasyon, medical examination at iba pang kaukulang proseso. Kasunod nito, ibabalik ang warrant sa korte na nagpalabas ito bilang paghahanda sa formal na commitment ng suspect sa piitan. Samantala, muling tiniyak ng Kapalong PNP ang patuloy nitong kampanya laban sa mga wanted person at ang mahigpit na papapatupad ng mga utos ng hukuman upang matiyak na naipapatupad ang batas. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Samantala, tiniyak naman ng Quezon City Police District o QCPD na walang umiiral na banta sa seguridad ng mga mag-aaral ng Doña Juana Elementary School sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Ito po'y matapos na kumalat sa social media ang isang screenshot na naglalaman ng babala na umano'y may planong pamamaril sa mga estudyante sa naturang paaralan.
Ayon kay QCPD Director Brigadier General Randy Glenn Silvio, posibleng ibang paaralan po ang tinutukoy sa banta dahil hindi tugma ang baybay ng pangalan ng paaralan sa screenshot sa opisyal na pangalan ng Doña Juana Elementary School. Gayunman, bilang pag-iingat, agad na nagtalaga ang pulisya ng mga tauhan sa paaralan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawani. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang taong nasa likod ng kumakalat na mensahe. Kasabay po nito, hinikayat po ng Quezon City Police District ang publiko na tiyaking beripikado ang mga impormasyon bago ito ibahagi sa social media at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Balitang Promdi. Pansamantala naman na naantala ang operasyon ng Bulacan Regional Trial Court sa Malolos City. Yan ay matapos na makatanggap ng bomb threat ng Provincial Prosecutor's Office. Ayon po sa mga pulis, agad na nagsagawa ng inspeksyon ang Explosives and Ordnance Disposal Unit at ang K9 team dakong alas 10 ng umaga kahapon, ngunit wala silang nakitang anumang pampasabog sa loob ng korte. Pinayagan din ng pulisya ang korte na ipagpatuloy ang normal na operasyon nito matapos na matiyak na hoax. Walang katotohanan po yung bomb threat. Iniimbestigahan na ng Malolos Police ang bantang bomba upang matukoy ang pinagmulan nito at ang kanyang motibo. Pero hinala po ng mga pulis, posibleng isang akusado ang nasa likod ng insidente upang maantala lamang ang pagdinig sa kanyang kaso. Balitang Promdi. Balita naman na tayo mula sa DPWH, pagsasaayos daw po ng umangat na aspalto sa Kulyat Bridge 2 sa Quezon City, tiniyak daw po ng DPWH. Yung balita mo yan, RH9, Tina Nolasco. Siniguro nga ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mabilis sa pag-asaayos sa mga umangat na aspalto sa Kulyat Bridge 2 sa Congressional Avenue, Quezon City. Ito'y kasunod ng sunog na nangyari sa ilalim ng tulay noong Sabado. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, mag-asagawa ng temporary repair ang DPWH sa mga umangat na aspalto sa tulay. Habang ginagawa ang mga agarang repair, patuloy na sinusuri ng technical team ang kabuang plano para sa rehabilitasyon ng tulay upang masiguro ang pangmataganang kaligtasan ng mga motorista. Una na ring ipinag-utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-asagawa ng technical assessment sa nasabing tulay. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Niyanig naman ng magnitude 6.5 na lindol ang Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental bandang alas 11:49 ng gabi kagabi. Ayon po sa PHIVOX na mataan ng sentro ng lindol, sa layong 104 na kilometro timog kanluran ng Balot Island na may lalim na 10 kilometro, mababaw lamang. Naramdaman po ang pagyanig na may intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, habang ang intensity 4 ay sa ilang bahagi ng Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Davao Occidental, Davao del Sur, Sultan Kudarat, Cotabato at Capiz. Ayon sa PHIVOX, wala pang naitatalang pinsala subalit asahan daw po ang mga aftershock. Balitang Promdi. Parang kahapon din po nagkaroon din po ng magnitude 5.2 na lindol dito rin po sa Sarangani. At bukod po dyan, yung mga bandang mga bandang alas 7 ng gabi, nung magkaroon po ng magnitude 5.2 na lindol bago itong 6.5. Samantala sa Masbate, nagkaroon din po ng pagyaniga, 5.2 magnitude. Kahapon din po yan. Balitang Promdi. Inilunsad naman ng Estados Unidos ang isang kampanya upang buwagin o dismantle ang International Criminal Court. Sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump, hindi pinahihintulutang mapailalim sa kapangyarihan ng mga dayuhan ng mga mamamayan ng Amerika. Sa pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio, nagdudulot umano ng banta ang ICC sa sistemang pampolitika
at panghustisya ng Estados Unidos. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, 20 minuto bago sumapit ang alas 4 ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating mga balitaan. Dito po sa Balitang Prompty, tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanunood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. At ngayong araw na ito, special po ang araw na ito, July 15, 2026. Hindi po dahil sa swelday, alam kong masaya kayo at sahod na naman. Yung iba na may nilulungkot dahil dadaan lamang daw po sa kanilang mga bangko at sa kanilang mga palad ang kanilang sahod. Pero tila may nagmamay-ari ng iba. Ganon ka rin ba, pare ko? Kayo ating mga kababayan, parang ipinahawak lang ano. Pero bakit ko nga ba nasabing ang araw na ito ay espesyal? Syempre, walang iba. Dahil ngayon pong araw na ito ang ika-87 anibersaryo ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nararapat lamang pong kantahan natin ng happy birthday. Kasi meron bang song na pang happy anniversary? Happy birthday na lang ang ating awitin. Para dun sa ating kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH. 87th anniversary today. Kaya pala si Kong Angel Palmones ay nakapula. Pulang-pula. Happy birthday. Pulang-pula pero masaya. Yan. Happy birthday. Ang tagal na natin na magkakasama, ano? Hindi lang tayo, bago pa ako isilang ang DZRH ay nauna pa sa aking ipinanganak, nauna pang itataga. July 15, 1939. At saka ang DZRH, bago ito KZRH pa ang tawag. Sabi nga, ano ba ibig sabihin ng RH? Radio Hikak. Yan. Ilan lang po yan sa mga mga trivias natin na taon-taon. Mukhang kabisado na po ng mga avid listener ng DZRH. Naging saksi tayo ang ating himpilan sa napakarami at napakahabang kasaysayan ng ating bansa. Mula pa doon sa World War II, yung pag-atake sa Pearl Harbor, yung EDSA People Power Revolution, at ngayon naman etong pagbabalik ni PBBM at ng Marcos administration pagkatapos po ng kanyang ama, at ngayon ay ang impeachment trial. Bago pa ito, pati ang corona trial. Saksi po dyan ang DZRH. Meron pa pala, bago pa pala yung corona trial, yung President Estrada impeachment trial. Dami nabanggit ko po yan kasi kahit po anniversary ng DZRH today, paalala lamang po today ay ika-6 na araw ng impeachment. Kahit na sabihin natin na
kiss and makeup muna at dito tayo sa ating himpilan mingle, kwentuhan, masaya lang pero hindi ganoon pagdating dyan sa impeachment. Tuloy sila. Bagamat mamaya antabayanan nyo po yung mga interview sa ating mga matataas na opisyal ng pamahalaan, matataas na opisyal ng mga ahensya. Mamaya po yan dito sa ating DZRH Anniversary Special. Doon sa ating mga kababayan, malaman kung ano pa ba yung mga programa nila. Tsaka yung mga ilang mga kontrobersiya pa na mga pinag-uusapan mamaya. Sa mga panayam po ni na Dos Porthos, Anthony Taberna at Jerry Baha. Ganon din po ni na Lacaydea Macalma. Who knows, mamaya may bumisita na agad. At makapanayam pa ni Kong Angel Palmones, di ba? At syempre, yan pong pagiging matataga ng ating himpilan yan po ay utang namin sa inyong lahat na mga avid listener ng DZRH. Muli doon sa mga bumabati nako. Maraming salamat po. At kanina meron ho ako nabasa dito na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nako sana makita ko pa. Natuwa ako may ka-birthday ang DZRH. Doon sa mga nagdiriwang ho ng kaarawan today, happy birthday po sa inyo. Samantala, doon sa ating mga pagbati bentong, isang magandang umaga. Binabati rin natin si Jesus Dio, si Nestor Carandang, Virgilio Sacdalan, Marlon, Rex Entreve. Binabati rin po natin Jesus Dio, kay Alba, kay Marcelo M. Yon. Marcelo M, good morning. Kay Eliseo, kay Mr. Bentong. O yan, nabanggit ko na pala si Bentong. Si Francisco Antonio Ramirez Garcia. Ito yung mga avid listener at matatagal na talaga itong mga listener. Mr. Filemon Mamuan. Maraming salamat po. Tony Tupas mula sa Santa Ana, Maynila. Si Raynel Nera. Ayan, tumama ako, Raynel Nera. Nabati kita today. Happy birthday to you. Miguel Villaflor. Mula sa Santa Maria, Bulacan. Good morning sa'yo. Harold Rosario. At ganoon din ang pagbati natin kay Melvin Letrodo. Pagbati pa rin, good morning kay Ma'am Becky Tisuka. Yan, supporter din yan ang DZRH. Aba, syempre, si Lolo Ray na lagi ding nakatutok sa DZRH. Meron pa sina Lolo Eric. Ano nga ba apelyido ni Lolo Eric? Nalimutan ko. Cholo Abad. Sabi niya, good morning and have a nice day. At pa-shoutout daw sa mama niya, si Mama Martina Endo Abad, na nandyan sa Japan. Japan. At advance happy birthday kay Cholo Abad. Happy birthday. Advance happy birthday sa iyo sa July 20. Abay, may magdiriwang pa po ng kaarawan dito po sa DZRH. Marami pa yan. Abay, nandyan pa ho sila kay Deo Macalma na magbe-birthday bukas. Birthday din, syempre, sa isang araw naman ni Mr. Jerry Baha. Si Mr. Eric Dastas, ang ating reporter dyan sa may Mimaropa. Mga advance happy birthday po sa inyong lahat. Roelita Homeres, happy birthday. Kasing edad ko na rin po ang DZRH. Aba, mama, maging malusog po sana kayo. At tumagal pa ang buhay kagaya po ng DZRH. Siguro pagkapanganak ni Ma'am, nakatutok na sa radyo ang kanyang mga magulang, ano? At kasama na talagang tumanda niya ang DZRH.
Nabati ko na ba si Ma'am Becky Tisuka, si Ma'am Ivy Gutierrez? Yan mga avid listener natin. Si Maria Morena Quechon Sobre Peña, ang sabi niya ay greet ko din po ng happy birthday ang tatay ko today. Aba, anong pangalan ni tatay? Maria Morena, ano ba yan? Morena Quechon Sobre Peña. Sana binanggit mo po yung pangalan, ano? Para nabati natin. Pa-birthday pala ng DZRH. Good morning din po, Ma'am Kisses, watching live sa iyo sa programang Balitang Prom D, si Leonardo Baldemoro. Berto Pugo, magandang umaga. Alam mo ba, Artie, yung anibersaryo ng DZRH, mahalaga sa akin yan. Ito yung araw na ako'y nag-apply dito sa DZRH sa job fair. Pagkatapos ng 3 araw yata yun, tinawagan na ako para mag-exam. August 1, start na ako. Kaya malaking bahagi din sa akin ng DZRH anniversary. Kasi dun sa pa-job fair nila. Brian Agamanos, good morning. Ganon din kay Red Tango. Ricky Tabada ng DZRH, good morning. Ganon din po pagbati natin kay Randy Martin. Brian, good morning. Di baka makatikim ng lechon? Hindi. Ang DZRH ang magpapatikim sa iyo ng lechon. Tayo wala tayo niyan. Healthy living tayo. Pero kung gusto mo ng healthy living na lechon na makakatikim ka, walang iba. Ano pa ba hahanapin mo? Healthy lechon ba? Aba, yung mga nagja-jogging na lechon ni Aling Lydia De Roca. Good morning sa iyo, Aling Lydia. Ayan, matagal ng supporter ng DZRH yan. At matagal ng avid listener din ng ating himpilan, si Aling Lydia De Roca. Good morning, Mama. And kung sakasakali, see you later. Renyon Terenal Jonathan ng Lukban, Quezon, good morning. Kay Danny Muyot, ayun. Amita, yun. Kanina ko pa iniisip. Lolo Eric Amita ang apelido. Avid listener din po ng DZRH. Alberto Perez, maraming alam mo kung bakit binabanggit ko, bukod po sa talaga ng mga rutina natin sa araw-araw, yung mga listeners, babatiin natin. Bukod po dyan, ito po'y bahagi na rin ng ating pagpapasalamat sa inyong lahat na walang sawang nakikinig, sumusubaybay at sumusuporta sa DZRH at sa mga anchors at bumubuo po nito. Mauro Junas Peliaga, Ferdinand Lozano mula sa La Union, good morning. Ganon din po kay Renyon Terenal Jonathan, Red Tango, Mike Fernandez. Doon sa mga hindi ko po nabate, nako, pasensya na po ha. Virgilio Sakdalan, di ba nag-cover ang DZRH sa proklamasyon ni Aguinaldo bilang presidente? Good morning, Miss Kisses. Ganon din kay June Oliveros. Sa mga hindi ko po napapasadahan, kanina ko pa tinitingnan at sinaswipe ko po itong ating monitor, pero kung sakaling ako'y mayroong nakaligtaan, hindi nabasa, naku, pasensya na po. Noel Sikat, pabati pinsan ko Elmer Yalung. Pinabati rin po natin good morning kay Grace Taboy. Ang isa pa pala nating avid listener, si Isabel Guerrero. Ayan ha, good morning din kay Isabel. At sa lahat po, manatili po tayo nakatutok. Bukod po sa anniversary ng DZRH mamayang hapon, ang impeachment trial special coverage tuloy po pa rin today. Muli sa lahat ng mga sumusuporta, sumasama sa araw-araw dito po sa ating balitaan sa Balitang Prom D. At syempre, sa lahat ng programa ng DZRH, maraming salamat po. Ito
Ito po muli ang inyong lingkod, Kisas Habson. At susunod naman si Kong Angel Palmones at ang magandang umaga, Pilipinas. Pilipinas ang oras, 5 minuto bago mag alas 4. Good morning! Happy Wednesday! And the happy 87th anniversary DZRH and everyone. Pag ikaw sa ako. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi